Itinalaga si Cardinal Robert Francis Prevost, isang 69 anyos na paring Agustinian mula Chicago bilang ika-267 Santo Papa at kauna-unahang Amerikano sa kasaysayan ng Simbahang Katolika. Pinili niya ang pangalang Leo XIV. Si Prevost ay dating misyonero sa Peru at kasalukuyang prefect ng Dicastery for Bishops. Siya rin ang ikalawang papa mula sa Americas, kasunod po yan ni Pope Francis na pumanaw noong Abril 21. Matapos ang 4 na botohan sa ikalawang araw ng conclave, lumabas naman ang puting usok at inanunsyo ni Cardinal Dominic Mamberti ang Habemus Papam mula sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Lumabas naman si Leo XIV, suot ang tradisyonal na pulang kasuotan at nagbigay ng mensahe ng kapayapaan at pagkakaisa. Samantala, may malapit naman na ugnayan si Pope Leo XIV sa Pilipinas. Noong 2004, bumisita siya sa Barangay Mohon, Talisay City, Cebu upang basbasan ang bagong tayong friary ng Augustinian Community ng Santo Niño de Cebu Parish. Hindi rin nalilimutan ang kanyang pagdalo sa Order of St. Augustine's Intermediate General Chapter na ginanap sa Pilipinas noong 2010, kung saan siya ay nagdiwang ng banal na misa sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila. Dinisqualified ng Commission on Elections or COMELEC 2nd Division si Pasig Congressional Candidate Christian Silla sa darating na halalan sa Mayo 2025 dahil po yan sa kanyang malaswang pahayag laban sa mga single mothers sa isang campaign event. Ayon sa 10 pahinang desisyon, tinanggap ng division ang petisyon ng Task Force SAFE ng COMELEC. Binanggit ng resolusyon na ang pahayag ni Silla ay sexist, nakakaalipusta at hindi marapat para sa sinumang naghahangad ng posisyon sa gobyerno. Mari pa siyang magsumiti ng motion para sa COMELEC en banc. Samantala, ibinasura rin ng COMELEC en banc ang apela ng Pilipinas na Babangon Muli o PBM party list kaugnay sa kanilang diskwalifikasyon. Napag-alamang wala sa kanilang 10 nominee ang mula sa Calabarzon sa lungat sa panuntunan para sa mga regional party list. Mas mabilis na pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas ang naitala ngayong unang quarter ng 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, umabot sa 5.4% ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Mas mataas kumpara sa 5.3% noong huling bahagi ng 2024. Ayon kay PSA Chief Claire Dennis Mapa, ito na ang pinakamabilis na paglago mula third quarter ng nakaraang taon. Ngunit ito ay mas mababa pa rin kumpara sa 5.9% na GDP noong kaparehong panahon ng 2024. Tumaas naman sa 5.477 trillion pesos ang kabuang halaga ng ekonomiya ng bansa mula 5.196 trillion pesos noong isang taon. Lumago naman ang lahat ng pangunahing sektor para sa agrikultura na may 2.2%, industriya sa 4.5% at serbisyo na may 6.3%. Ayon naman sa National Economic and Development Authority or NEDA, kailangan makamit ang 6.2% growth sa mga susunod na quarter upang maabot ang target na 6% hanggang 7% na paglago ngayong taon. Hinimok naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga overseas Filipino na gamitin ng online voting and counting system ng COMELEC para sa halalan 2025. Sa isang video message, binigyan diin ni Marcos na mas madali at ligtas na ang pagboto sa pamamagitan ng online system na tinanggal na ang abala sa mahabang pila at pagbiyahe. Aniya, mahalagang pumili ng mga kandidatong may malasakit, kakayahan at paninindigan upang makamit ang bagong Pilipinas. Inanunsyo rin ng COMELEC ang 3 araw na extension ng enrollment sa OVCS hanggang 11:59 PM ng Mayo Agis upang mas maraming overseas Filipino ang makalahok. Nagsimula ang enrollment noong Marso 20. Kinumpirma naman ng Bureau of Animal Industry or BAI ang unang kaso ng high pathogenicity avian influenza H5N5 sa Camaligan, Camarines Sur matapos magpositibo ang mga sample na pato noong Abril 30 ngayong taon. Bagamat mataas ang panganib ng HPAI sa mga ibon, mababa ito sa tao ayon sa global assessment. Kaagad na isinagawa ang culling at disposal ng mga apektadong pato noong Mayo 6, kasama ang quarantine at disinfection sa apektadong lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng BAI,
DARFO 5 at mga lokal na pamahalaan para pigilan ang pagkalat ng sakit. Hinihikayat din ng publiko na mag-ulat ng anumang kakaibang pagkamatay ng mga manok sa kanilang lugar. Naitala naman ng PBOX ang 14 na volcanic earthquakes sa paligid ng Bulkang Taal sa Batangas kabilang ang 5 volcanic tremors na tumagal naman ng 2 hanggang 6 na minuto nitong Huwebes. Wala namang naitalang volcanic earthquake sa Bulkang Taal ngayong Biyernes. Umabot naman sa 1,808 na tonelada bawat araw ang naitalang sulfur dioxide emission. Namataan din po ang mahinang pagsingaw ng usok na may taas na 600 metro na tinangay patungong Kanlurang Timog, Kanluran. Sa kabila ng mga aktibidad na ito, nananatili naman sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Gayunpaman, pinapalalahanan pa rin ng PBOX ang publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinuturing na permanent danger zone. Dahil po yan sa banta ng biglaang pagsabog ng singaw, paglabas ng nakalalasong gas at iba pang posibleng panganib. Patuloy rin po na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon ng bulkan at hinihikayat ang mga residente sa mga kalapit na lugar na maging alerto at sundin ang mga abiso mula sa lokal na pamahalaan. Isang insidente naman ng panloloob at pagnanakaw ang naiulat sa isang courier company sa Barangay Poblasyon, Mabini, Batangas, dakong alas 7:20 ng umaga noong Miyerkules. Ayon po sa investigasyon ng Mabini Municipal Police Station, nangyari ang krimen sa pagitan ng 1:00 hanggang alas 2:00 ng madaling araw. Dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang gumamit umano ng bolt cutter upang sirain ang pintuan ng establishmento at tinangay ang 5 parcel na may lamang mga alahas na nagkakalaga ng humigit kumulang 419,216 pesos. Agad naman na tumakas ang mga suspect matapos ang insidente. Patuloy naman ang investigasyon at pagsusuri sa CCTV footage upang matukoy ang mga salarin. Inaasahang muli ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito na po ang ikalawang sunod na linggo ng rollback ayon po yan sa Department of Energy. Batay po sa pinakahuling datos ng Pandaigdigang Kalakalan, tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng piso hanggang 1.35 centavos kada litro, habang ang kerosene naman ay maaring bumaba ng 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 45 centavos kada litro. Samantala, mas maliit naman ang inaasahang rollback sa gasolina na nasa 30 centavos hanggang 75 centavos kada litro. Kabilang sa mga dahilan po ng rollback ang pagtaas ng produksyon ng OPEC Plus para sa buwan ng Hunyo. Gayon din ang patuloy na kawalan ng katiyakan sa mga usaping may kinalaman naman sa global tariffs at negosasyon sa pagitan ng Estados at China. Inaasahang iaanunsyo po ng mga kumpanya na langis ang opisyal na halaga ng rollback sa araw po ng Lunes at magiging epektibo naman yan pagsapit ng araw ng Martes. Wala po namamata ang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ngunit patuloy po na nakakaapekto sa ating bansa ang umiiral na easterlies na magdudulot po yan ng mga matataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa silangang bahagi po ng gitnang Luzon. Ayon po yan mismo sa ulat ng Pag-asa. Ayon po kay Pag-asa forecaster Grace Castañeda, asahan din po ang mainit na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa katanghalian, kasabay po yan ng mga biglaang pag-ulan at thunderstorm tuwing hapon at gabi. Particular po na babala ang inilabas sa Aurora, dahil po yan sa inaasahang kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Sa kabila nito, inaasahan pa rin po ang banayad hanggang sa katamtamang lakas ng hangin at banayad naman hanggang katamtamang pag-alon po ng karagatan sa buong kapuluan. Samantala, ang Tugigaraw ay inaasahang aabot naman hanggang 35 degrees Celsius, habang 34 degrees Celsius naman sa parte ng Metro Manila, Kalayaan Islands, Zamboanga at Davao. Makakaranas din po ng matinding init ang Metro Manila na may heat index na maaaring umabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 42 degrees Celsius. Ang ganitong uri po ng antas ng init ay maaaring magdulot po ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke sa mga taong matagal na exposure sa araw. Samantala, naglabas din po ng thunderstorm advisory ang Pag-asa ngayong bandang alas 7 ng umaga para po sa Bulacan, Laguna, Batangas at maging sa bahagi po ng Rizal. Ayon po sa ahensya, inaasahan po ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat at malalakas na hangin po sa mga lugar na ito sa susunod na 2 oras. Ang mga naturang kondisyon po ay kasalukuyan po nararanasan sa bahagi na po
ng Nueva Ecija at Quezon at maaari pong maranasan din sa mga karatig lugar. Isa sa mga kilalang gulay sa ating pangapalengke ay ang patani o lima beans. Karaniwan itong sangkap sa mga lutong bahay tulad ng ginisang gulay at minatamis. Pero alam nyo ba, may taglay itong mabubuti at posibleng masamang epekto rin sa ating kalusugan. Alamin natin. Ang patani ay mayaman sa protina at fiber. Ayon sa United States Department of Agriculture o USDA, ang patani ay mataas sa plant-based protein na kailangan ng ating katawan sa pagbuo ng mga kalamnan. Ang fiber naman ay tumutulong sa maayos na pagdumi at pagbaba ng kolesterol. Pinagmumulan ng mahalagang bitamina at mineral. Mayaman ito sa folate, magnesium, iron at potassium. Ayon sa National Institute of Health o NIH, ang folate ay mahalaga sa mga buntis upang maiwasan ang birth defects. Samantala, ang iron naman ay tumutulong sa pagbuo ng red blood cells. Maliban dyan, ang pagkain ng patani ay nakakapagpababa ng blood sugar o blood pressure at sugar levels. Ang potassium content ng patani ay tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure habang ang mababang glycemic index nito ay mainam sa mga taong may diabetes. Pampalusog sa puso. Ayon sa American Health Association, ang pagkain ng legumes tulad ng patani ay nakakatulong sa pagsasaayos ng cholesterol levels at nakakabawas sa panganib ng heart disease. Ngunit mga kabalisong, ang pagkain ng patani ay mayroon ding masamang epekto sa ating kalusugan. May taglay itong toxins na linamarin. Kapag hilaw o hindi maayos ang pagkakaluto, ang patani ay may taglay na linamarin, isang natural compound na maaaring maglabas ng cyanide sa katawan. Ayon sa World Health Organization, ang cyanide ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagsusuka at matinding kaso ng pagkalason. Gas at bloating. Dahil sa taglay nitong oligosaccharides, ang patani ay maaaring magdulot ng kabag o utot kapag sobra ang konsumo, lalo na sa may mga taong sensitibo sa beans.